Everyone, open your Bibles to Mark chapter 5. Mark chapter 5. Sa iyo po pamata. Mark chapter 5. Karoon po tayo ng aling pagbasa. Ako muna. Verse 1, and they came over on the other side of the sea into the country of Gadarenes. We had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no not with chains. Because that he had been often bound with fetters and chains had been flogged asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man in him. And always night and day he was in the mountains and in the tombs, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Verse 7, and cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, the Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains the great herd of swine feeding. And all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirits went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea, that they were about 2,000, and were choked in the sea. And they that fed the swine fled and told it to the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. Verse 15, and they come to Jesus and see him that was possessed with the devil, and had a legion sitting and clothed, and in his right mind, and they were afraid. And they that saw him told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. Verse 17, they began to pray him to depart
out of their coasts. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Verse 19, howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and had compassion on thee altogether. And he departed, and he began to publish in the Pharisees how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Kaya magandang umaga po. At sa gano'n natin, medyo ako makita ko si Sister Bill. Sa loob, sulit niya. Sabi ko yun na. Ngayong umaga ay magandang natin po sa iba-iba at pag-iway, sa blog. At yung mga pamangkin niya, at sa mga pamangkin. Pwede pa rin na. Alright, ito po, Mark chapter 5. Dito po sa Mark chapter 5 ay ating makikita yung pagtatagpo ng ating Panginoon Kristo at itong nalaman ito na possess ng devil. At makikita niyo po na ano siya yung pagtatagpo ay tinanong siya ng Panginoon, what is thy name? Ano ang iyong pangalan? Ano sagot na natin? Ano sagot na natin? Verse number 9. And Jesus asked him, what is thy name? And he answered, saying what? My name is Legion. Bakit Legion ang kanyang pangalan? Kaya for we are many. Now listen, itong nalaman ito, ay hindi lamang sinasaliban ng isang demonyo, kundi ng libong demonyo. Legion, sa Tagalog ay plutong. Legion means 2,000 hanggang 6,000. Na demonyo ang nakasalit sa kanyang katawan. Let me remind you, kung itong tao ito ay narito ngayon sa ating panahon ito, sigurado nasa mental hospital siya. Kalami, o di kaya ay pagala-gala dyan sa ating paligid at kumakain ng basura. Kalimig me? Isang tao na talagang homeless. Talagang walang pag-asa yung kanyang kalagayan sa buhay. Okay? Kaya nga, yun ang ating paksa ngayong umaga at ito yung ating a man named Legion. A man named Legion. Na tayo mag-pray, Lord, ako ay iyong patubayan. Humihingi ako ng kalakasan, Panginoon. Humihingi ako ng tinig. Humihingi din ako ng iyong kapangyarihan upang ikaw gumawa sa aming kalagitnaan. At higit na lahat, gumawa ka sa buhay ko para po sa iyong kapulihan, kalulagian, at kadakilaan. Salamat po, dakilang Diyos sa mga ito. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Nagdais kong makita niyo ang umaga kung paano na itong tao nito ay hinarap ng ating Panginoon Kristo. Isang tao na hopeless, pero kanyang pinahamagan at kanyang natulungan. Number one, ibig kong makita niyo pumuli, number one, yung description of the man. Ano ang itsura ng taong ito? Now, according to verse number 2, the devil is his master. Tama ba? Tama ba? The devil is his master. Bakit? Because he is possessed, di ba? He is possessed. Again, not just of one demon. Ilang demon na sa kanyang katawan? 2,000 higit pa. Di ba? Talagang hahapag-hapag yung kanyang kalagayuan sa buhay. Okay, because he was totally under the control of the devil. Sabi, sinasaliban ng libong demonyo. Now, kung itatanong ko sa inyo ng mga, meron pa ba sa kasalukuyan ng ganitong pangyayari? Yung demon possession ay naganap lamang at naganap lamang noong panahon ng ating Panginoon Kristo. Wala na bang ganitong pangyayari ngayon? Sa palagay ninyo? Notice Christian, tandaan po niya, demon possession is real.
taong ito ay walang pinagkaibahan din ng tao na wala pa si Kristo sa kanyang buhay. Ano yun? In Ephesians chapter 2 and verse number 1. Babalik tayo rito. Ephesians chapter 2 and verse number 1 to number 3. Verso 2, 1 hanggang 3. Verse 1 to 3, ang sabi ng Bible, and you have he quickened who were dead in trespasses and sins. Kaya niyo po, ibinuhay natin yung araw. Sabi ni Pablo, na kayo ay binuhay niya nung kayo mga patay pa sa kasalanan at mga pagsalansan. Ikaw yun, tsaka ako. Aliwanag ba? Nung tayo ay wala kay Kristo, tayo ay patay sa kasalanan at pagsalansan. Yun ang ating ginagawa. Number 2, wherein tayo pas, di ba? Kayo nilang araw, okay? Ito'y nilakaran ninyo ayon sa kapangyarihan ng prinsipe ng hangin na gumagawa din naman sa mga anak ng pagsuway. Nakadinig po yun? Ang taong wala kay Kristo, mayroong espiritong gumagawa sa kanya at tinawag siyang anak ng pagsuway. Number 3, among whom also we all, tayo rin, had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling what? The desires of our flesh. Gusto mo lang ang iisip, kundi parang yung mga gusto mo lang, yung kita ng iyong laman, bisyo, alak, sugar, drugs. Di ba namin? Walang makapiling sa iyo. And of the mind, were nature, the children of what? Kita mo, anak ng galit, even as others. But God, katamang ang Diyos, bagaman mayaman sa awa, sa pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagaman tayo ay patay sa kasalanan, ay binubuhay ng kalakip ni Kristo. By grace, you are what? Saved. Nakita mo? Walang kagandahan na nakita ang Diyos sa iyo. Di ba rin? Walang buti na nakita ang Diyos. Pero sa kabila na, inibig ka pa rin niya. Sa biyaya, tayo naligtas. Number 6, and have raised us up together and made us what? Sit together in what? In heavenly places in Christ Jesus. Ito mo? Walang dahilan para mapunta ka ng heaven kung hindi naman sabihan niya ng Diyos. Kita mo? Dati anak ng pagsuway, ngayon may katiyakan ng kalangitan. Ano may pagmamalaki mo? Ano may paghahambog mo? Wala ka may paghahambog. Kung hindi sa awa ng Diyos, wala ka sa Kanya. Tapos number 7, that in the ages to come, He might show what? The exceeding what? Riches of His grace in His kindness toward us through what? Yes, ang dahil lahat ay si Kristo Jesus na ating Panginoon. Sino ang ating buhay mo araw? Okay? Now, because of the demons, na nakasalang sa tao, ito, verse 3 to number 4, by Mark chapter 5, 3 to 4, and because of the demons na nakasama sa tao ito, kaya nito, okay, ang kanyang ibig na tirahan ay yung mga libingan kasama ng mga patay. Nakatiyo ba? Verse 2 number 4, at walang sino ng tao na makapigil sa kanya sapagkat madalas niyang talian, gapusin ng kadena ng mga lumit, pero napagpapating-pating niya. Nakatiyo ba yun? Nakatiyo? Tumatahan sa mga libingan at sino ay hindi siya maggapos kahit ng taligala. Verse number 4, kaya sapagkat madalas na siya'y ginagapos ng mga damal ng mga taligala, pero napagpapating-pating niya ang taligala, pinagbabalik-balik ang mga damal at walang tao na may lakas na makasupin sa kanya. Bakit? Sapagkat libong demonyo ang nakasalit sa kanyang katawan. Tanong ko kanina, wala na bang ganito ngayon? Meron pa rin. Okay. Ano yung bisa na?
Nabasa namin ito, di ba? Nabasa natin, eh? At kung paano yung tao ito, wala siyang design na tumira sa bahay ng ayos, wala siyang design na mapigil naman, okay? Pero pinagtama ng Kristo, mas gusto niya sa kadiliman at lahat ng mga gawang kadiliman ang kanyang pinagagawa. As yung palalagin, ito tinatawag the demon's influence. It does not mean na nasaliba na siya. But ang tao na na-influence ng demons ay bukas ang pinto para masaliban. Nagtulog ko sa inyo misa, remember that? Okay, pero gusto ko ipaalala ulit. Ibig ko ipakita lang itong sign of demons influence sa tao. Ang Biblia, sa Mark 5, ay nagbigay sa atin ng mga palatandaan kapag ang tao ay nai-influensyahan ng mga demonyo. Ulit ha, it does not mean they are demon possessed. Pero bukas na pinto ang kanyang buhay upang masaliban. Nanginig sa akin? Amen? And of course, mapalala ko, okay? Kapag ikaw ay ligtas na nasa si Kristo, hindi ka pwedeng masaliban. Sa mga nasa ng Bible, greater is He that is in you than He that is in the world. Pero, pwede kang ma-influensyahan. Nanginig sa akin? Pwede kang ma-obsess. Maudyuhan, pero hindi ka pwedeng masaliban. Ang tao wala kay Kristo, ay bukas para ma-influensyahan at masaliban. Okay? Now, what are the signs of demonic influence? In verse number 2 to number 3, nakatihin po, itong tao ito nakatira sa mga libingan. Mas gusto niyang kasama ng mga patay at ng mga buto ng patay. Nanginig sa akin? Amen? Ano mo yung pakita? Unang sign of demonic influence. They are fascinated with death. Ang tao, may influensya ng demon, ay meron siya talaga pagkahumali o interest sa mga bagay tungkol sa patay. Okay? Death is an interesting thing sa kanya. Nagigilig ka sa akin? Kaya kaunting problema ang nagbabantang mapapakamatay. Nagigilig ka sa akin? Kailangan pang bantayan kasi baka magbigti. Pero laging may bala. Nakikinig ka sa akin? Ha? Ano lang naman sign of demonic influence? Alright. Nakukumalis doon. Okay. Siyusan yan ng demonic influence. No? Okay? Okay? He is obsessed with death. Alright? At mas madalas gusto yung panoorin tungkol sa zombies. Ang ginig sa akin? Okay, maging yung mga laro sa computer, ay ito yung mga patayan, tumatanong ng dugo. At yung kanyang sword na damit, may mga symbols of death. Ang ginig sa akin? Okay, ito magiging bakit niyo? May damit ka bang ganyan? Pagka may damit ka ganyan, ang ibig sabihin, ikaw ay under demonic influence. Sa FB mo, ganyan ka, hindi mo na hindi ang pinagagawa mo. Okay, you are messing sa demons. Okay, ano saan pa? Okay, sige, alright. Akala mo, simpleng anime lang yan? Eh, yan yung mga gods of death. Ragnarok, Barok. Ragnarok is gods of death. Yan po yun. Ano? Okay, at kung may magalit, gusto talaga, tapos mo kasi, makita mo talaga, ang world ay under sa gods of this world, sa Satan. Tapos yun po, may kasabihan na, if it bleeds, it
ng balita sa namamatay. Naginig ka sa akin? Kailangan talaga ang balita laging nakakatakot, laging may bumulong. Yan ang gusto ng tao makita. Ano pa? They are out of control. They are out of control. Nakita ka ng ama ng tahanan. Lumawasok na yung pamilya niya. Sige pa rin sa pamumuhay. Hindi na sila ulo. Under demonic control. No. Out of control. Hindi sa akin. Hindi mapigil sa drugs, hindi mapigil sa alak, hindi mapigil sa sugar, kahit nagkahihirap na. Hindi ito simpleng gawa ng, hindi ito simpleng bisyo. Alam mo, itong tao ito, walang makapigil sa kanya. Nakikita ba? Walang makapigil sa kanya. Kapusin mo yung kumakawalayan para lang mapunta doon sa titingan. Kapusin mo yan, isaw mo yan sa mga buhat. Ayaw nyo magpusin na kasama ng mga patay. Out of control. Kaya nga, kapag nakakita ng kabataan, na hindi mapigilan ang kanyang magulang, rebelde, matigas ang ulo, tangin ka sa akin, hindi ito pang tanggiman. Okay? Kaya ano pa? Nakita yung ginagawa niya? Balik ito yung Mark chapter 5. Verse number 5, dahil lahat. In always night and day, he was in the mountains and in the tombs, and in what? Karali, sinong-siyang at kanyang hinihiwaan, sinusugatan ang kanyang sarili ng mga bato. Ano yung pangatlong sign ng demonic influence? Okay, they cut themselves. They cut themselves. Wala siyang saplot. Yung itsura niya nakakatakot. Alright? At iisip, bakit nagagawa ito? Bakit nagiging niyang sugatan, saktan ang kanyang sarili? Anong dahilan? Because he is a demonic influence. Yung kanyang itsura, weird. Diba rin? Napakita mo ba Kristo? Anong tawag mo dyan? Yan ba normal ng tao? Ha? Yan ba magagawa ng tao na normal ang kanyang isipan? Kita ka ng mga tao, yung kanyang tayo, punong-puno ng puso, nila. Pati yung kanyang dibdib, pati yung kanyang puso, pati yung kanyang dila, bagay rin. Ano ba? Demonyo ito. Puso kanyang tayo na, ihikawan niya ng palaki. Diba? Yung kanyang lagay ng platito, di ba? Kasi siya, demonyo yan. Okay? Kasi ito taong-taong yan. Maraming kanyang pag-alagalang ngayon. Tapos, may isitas, galit siya, wala tumatay ng trabaho sa kanya. Ay, bakit magtatanggapin sa trabaho ko? Tatakunin mo ano ko. Di ba? They cut themselves. Ano pa? Nangani po? Okay. At hindi siya tumatahan sa bahay. They don't abide in any house. Alright? They don't abide in any house. Okay? Mas gusto niya sa kabundukan, mas gusto niya gawin sa libingan, ayaw niyang bumagi ng bahay. Okay? So, ano sa palagay mo yung mga bataan na hindi pumipili ng bahay? Okay? They want to stay up all night. Okay? Sa magdamag, gising, kapag gabi, tulog. Ngayon mo sa akin? Yan ang isa? Ayaw ng rules, ayaw patigil sa mga magulang. There is a demonic influence is a door to demon possession. In John chapter 3,
verse 19 to 21. Kaya ito yung larawan ng tao, di ba? Ito yung larawan ng tao na under demonic influence. In John chapter 3, verse number 19 to 21, tingnan niyo po. Verse number 19, nandiyan natin, basa natin sa Tagalog. At ito ang kahabulan na napalito ang ilaw sa sanglibutan, si Jesus. At iniibig pa ng mga tao ang kadiliman. Bakit? Kaysa sa ilaw. Anong dahilan? Sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayaw nila lumapit kay Christ. Ayaw nila. Para mag-expose kung kanilang kasamaan. Sapagkat ang bawang isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw. At hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang huwag. Magawa. Ayaw mo rin ng Bible preaching. Sapagkat pag nag-preach ang pastor, tatamaan ka talaga. Bakit? Kasi masama gawa mo. Kung gumagawa ka ba ng mabuti, masasaktan ka ba? Aliti? Okay. Number 21, datapot ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Ito mo? Okay, kay Kristo, sa church, sa Bible, upang mahayag na ang kanyang gawain ay ginawa sa Diyos. Okay? Kaya magandang din, okay, people without Christ choose darkness kaysa kaliwanagan because they hate the light. Kaya pag nakakita ka ng nasabing Christian daw siya, tumanggap daw siya sa Panginoon, okay, pero higit mo, pero wala kang design sa gawa ng kaliwanagan, mas gusto mo yung gawa ng kadiliman, examine your heart. Examine your heart. Suriin mo yung sarili kong kung ikaw na ng pantay. You need to look at your spiritual condition. When you find a reason for avoiding the light. Amen? Maraming sabi they are Christian, pero walang desire to go to church. Nakikita ko sa akin? They are Christian now, pero walang desire to pray to the Bible. Laging may kadahilanan bakit hindi siya pwede mag-church. Diba hindi ganoon? Dapat ganyan yung church ang dahilan mo para hindi mo magawa ng ibang bagay. Diba? Pwede pwede mag-umumit. Pwede pwede mag-business. Pwede pwede mag-appeal. Meron kaming church. Diba? Oo. Kaya nga, kapag hindi mo mag-is ang Bible preaching, nakikinig ka sa akin, you have a spiritual problem. When you find reason to avoid the church, you have a spiritual problem. When you find yourself, na higit mong gusto yung mga gawa ng naman, higit mong gusto yung mga akosong sa libutan, you have a spiritual problem. Okay? Na personal problem mo, kasi yung takot, di ba? Na idinudulog ang tao ito sa mga tao. Sabi naman sa verse 5, sigaw siya ng sigaw. At sinisigaw. Marahil dahil na disiplinahin siya sa kanyang buhay. Ibig niyang makalaya. Di ba niya? Pero hindi niya magawang makalaya. Now, ano ang kailangan ng tao nito? Ano ang kailangan? Doktor? Psychiatrist? Religion? Wala ang magawa eh. Sino ang kailangan? Si Jesus. Ang kanyang kailangan. Alright? In chapter 4, verse 35, verse 35. 4:35. Nakita niyo? Ready? Mark chapter 4. Mark 4, ready? And the same day, when the evening was come, Jesus said unto them, let us pass over unto the other side. Nakita mo yun? Sabi ni Christ sa mga alagad, halika kayo, tumawid tayo sa kabila. You see that? Doon kayo sa mga, let us pass over unto the other side. Chapter 5:1, and they came over unto the other side. Alright? Now,
Okay, ano ba makita? The encounter is not an accident. Di ba namin? Eh, talagang siya ang sinadya mo. Alright, yes, because Jesus had compassion on him. Sa akin, mamatay sa akin yun. Kay Jesus, hindi naawa siya. Iba yung pity sa compassion na, yung pity is talagang nakakaawa naman. Tapos, alis ka rin. Yung compassion is what? Pagdamay. Diba naman? Ang compassion ang dahilan kung bakit si Christ ay tumawid ng iba yun para puntahan itong tao ito. Naawa siya. Okay? Jesus sees people with a different set of eyes than we do. Alright? Ang tingin lang natin sa tao, lasinggero. Pero ang tingin sa kanya, Panginoon, magiging Sunday school teacher yan. Nagiging sa akin, ang tingin natin sa tao, adik yan. Pero ang tingin Lord, magiging missionary yan. Nagiging ka sa akin? Amen? Amen? Ganyan tumingin ng Panginoon. Alright? Ganyan siya tumingin. At ito ang nagawa niya sa tao. Kapag nakakuha niya. Alright? Yes, kasi ang peace and compassion on him. Okay, naawa niya sa kanya. Okay, no, chapter verse 6, number 8, yung confrontation. Yung pagkatagpo ni Jesus at yung tao ito na sinasaliban ng libo-libong demonyo. Okay, notice number 6. Mark 5 and number 6. But when he saw Jesus, afar off, pakilakas, yes, siya tumakbo, palapit, at nagpapiro pa, sumamba sa Panginoon. Nakakita mo na? Anong pinakita? He acknowledged Christ's deity. Nakakita sa akin? Kinilala niya na si Jesus ay Diyos, na higit na mataas sa Kanya. Alright, and verse number 7, okay? And cried with a loud voice, okay, what had I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? Diba? Kilala niya ang Panginoon, Diyos ito. At nakiusap pa siya na huwag mo kaming kahirapan, huwag mo kaming isugo doon sa hell. Alright? Now, and notice verse number 8. Okay. Ano sabi ng Panginoon sa mga demonyo? Come out of the man, thou unclean spirit. Nakatinig ba yun? Nakatinig ba? Inutusan sila ng Lord na pakawalan nyo yung bihag ninyo. Nakikinig ba sa akin? Nakikinig kayo? Okay. Ano yung command? Okay. Come out. In other words, okay, pakawalan nyo yung inyong bihag. Ang taong nila kay Christ ay under and captive. Wala silang magawa nung inoperan sila ng Panginoon. Ang nakiusap na namin sila sa verse number 10, na huwag silang isugot sa malayo. At nakiusap sila na may mga baboy dyan, number 12, panglakas, and of the devils, ano ba tayo ng Tagalog? And of the devils, okay, nakiusap yung mga demonyo na sila palipali na lamang sa mga baboy. Number 13, and for me, Jesus gave them leave. O sige, lumipat na kayo. At itong mga demonyo ay nagsilipat sa mga baboy, at yung mga baboy, nung masaliman ng mga demonyo, ay nagtalunan sa dagat at nangamatay sila lahat. Okay? Now, isang bagay ang ibig kong makita rin po, demons are subject to the Lord's authority. Demons are what? Subject to the Lord's authority. They recognize the Lord. Okay? At kailangan nila humingi pa ng pahintulot kung saan sila lilipat. Naliwanag ba? Amen? Amen? Yung hindi kaya ng tao. Yung hindi magawa ng reliyon.
nagawa ni Kristo sa isang salita lamang. Tawanan ninyo kung biyag ninyo. And we said, that is the glory of God's salvation. That is the glory of God's salvation. Opo. Don't forget, okay, good works, religion, ay walang kakayahan para magbigtas at bumago ng buhay ng tao. Amen, isa? It will never convert the sinner's heart. Ang tanging pag-asa ng taong bilanggo ng kasalanan, bilanggo ng diablo ay walang iba kundi si Jesus, ng ating Panginoon. In Acts chapter 4 and number 12, Acts 4:12, sa number 1, at sa kanilang iba ay walang kaligtasan. Sa walang ibang pangalan, sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Tatawagin Jesus ang kanyang pangalan sapagkat kanyang iniligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. In Acts 16:31, believe, manampalataya ka sa Panginoon Jesus at maging ligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Amen? Believe. The word believe is what? Okay? Paniwalaan mo na yung sinabi ni Kristo, gagawin niya. Amen? Ano yung sinabi gagawin niya? Manampalataya ka, maliligtas ka. Amen? Tanggapin mo siya, magkakaroon ka ng buhay na wala hanggan. Okay? Number 3. Notice verse 15. Now, ano nangyari sa mga baboy nung lipatan ng demonyo? Verse 13. Okay? Nagtayo ng lahat sa dagat at namalulog lahat. Alright. And then 14:15, tayo na. At yung mga nag-aalaga ng baboy, they fled. At kanilang ibinilita doon sa bayan yung nangyari. At yung mga tao sa bayan ay nagpuntahan lahat doon sa gagaling. Para makita nila yung nangyari. Verse 15, tayo na 15. At nagsiparaon sila kay Jesus at nakita nila at nilihan ng mga demonyo na nakaupo. Nakapanamit na. Mabino na kanyang pag-iisip. Siyang nagkaroon ng isang puto at sila ay naghahanap. Alright? Yes, Christian, Jesus saved and changed the man. Jesus saved and changed him. Hindi lang siya ligtas, hindi. Nabago siya. Iniligtas at binago ng Panginoon. Amen? Hindi siya nagbago sa kanyang sarili, wala siya magagawa. Pero salamat, nung dumating yung Diyos sa buhay niya, nabago siya. Amen, Christian? Amen? Merong katibayan ng kaligtasan, nagbago ang kanyang buhay. Amen? E dati hubad, nakapalamig. Dati wine, ngayon maamo. Dati, amen, Christian? At nakaupo na siya. Yan. Paliwanag, may nangyari sa kanya. Nangyari, naligtas. Amen? At kita ko ng tao. Bakit nakita ngayong natin? Mula nung sinasabi, tinatid pa si Kristo. At naligtas ka, ano na ang nagbago sa iyo? Amen? Young people, mga kabataan, okay? Sinasabi mo, tinatid pa si Kristo, naligtas ka na, ano na ang nagbago sa iyo? Mabait ka na ba? Mas mulit ka na ba? Kung gradal, dikit pa rin. At ayaw mo ng batas sa bahay mo, mag-isip ka mabuti. Kung totoo ka. Ang tunay ligtas, matino ang isip. Amen? Amen, Christian? Ito yun eh. Ito mo? Ang mismo yung mga tao sa paligid ang nagkwento. Iba na siya. May nangyari
tunay kong nalikas, hindi mo pwedeng itago yung kanyang pagbabago. Makikita ito ng mga tao sa kanyang paligid. Amen? Amen? Ano sabi ko? Kayo ang asin ng lupa. Kapag walang alat, walang kwenta. The word alat means what? Influence. Amen? Amen? Ang asin, pag nalipat mo sa tubig, alam mo may asin, may lasa. May iba sa akin. Pag nagluto ka, nalimutan mo lagi ng asin, alam mo mali ang nagawa mo, wala kang lasa. Maliwanag ka. Makita ba sila, ang tunay stay the same, hindi mo maitatago. Okay? Matthew 5:14, kayo ng ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Amen? Hindi mo maitatago ang ilaw. Walang nagsindi ng ilaw at hinagay sa ilalim ng higa mo sa tamang nilagyan para makita ng lahat at magbigay ng liwanag. Amen? May pagbabago. Kaya kung tunay ka naligtas, magbabago ka. Amen? Sa mga ng Diyos na babago sa iyo. May gumagawa sa iyo. Amen? Nung araw, nung wala tayo kay Jesus Cristo, sino gumagawa sa buhay natin? Ano tawag sa anak ng pagsuway? Sino gumagawa sa buhay ng sin? Yung Diablo. The prince of the power of the air. Kaya tinawag tayong anak ng pagsuway. Lahat ng ayaw ng Diyos yung ginagawa mo. Yung pinagagawa, ayaw mong gawin. Amen? Pero kita mo, ang ligtas, diba? May Kristong dumating sa buhay niya. Kasi Christian, you cannot meet Christ and remain the same. You cannot meet the Lord Jesus and remain the same. Hindi ka pwedeng manatiling ganyan ka na kapag talagang natagpuan ka ng Panginoon. Kaya kung Christian, salvation is a new birth. Diba? Salvation is what? New birth. He must be born again. Except a man be born again, he cannot see, he cannot enter the kingdom of God. Ang kalutasan ay kapanganakan muli. Kaya talagang bago yung tao. Nagbago siya sa bakit siya isinilang muli. Paliwanag ka, John 8:44, mula sa pagiging anak ng Diablo, ngayon ay anak na siya ng Diyos. If anyone be in Christ is a new creature. All things are what? Yung gulong siya, lumipas na yun. Ngayon, bago na siya. Yes, Jesus saved and changed the man. Okay? Now, verse number 17. Kaya, and they began to pray him to depart out of their course. Yung mga tao, na dahil takot sa tao nito, no? Ngayon nakita nagbago yung tao, sa halip na magpasalamat sa Lord, at sabihin, dito ka muna, anong ginawa nila? Pinaalis nila ang Panginoon. Nakatayo ba? Pinaalis nila ang Panginoon. Huwag ka dito. Huwag ka dito. Na anong dahilan? Anong dahilan? Notice verse number 16. Yung dulo. And they that saw it told them how it felt to him that was possessed with the devil. And also concerning what? So anong dahilan? Tungkol sa baboy. Ang dahilan ay sapagat yung mga baboy nalunod. Mas mahalaga sa kanila yung baboy kaysa sa tao. Mas inibig nila yung mga baboy kaysa inibig nila ang Panginoon. Nakikinig mo yan? Nakikinig ba sa akin? Amen, isa? Paano hubing ng mga tao ngayon? Nakikinig ba kayo? Paano hubing ngayon? May mga tao na, yes, mag-charge siya ng umaga,
No? At okay, kapag may pagkakataon, babalik siya sa gabi, pwede rin siya mag-prayer meeting. Pwede rin. Pero, kapag hinahamon mo na siya ng salita din naman talaga ng Diyos na kailangan mong gawin ito, kailangan mong isuko ito, kailangan mong talikuran ito, aayaw na siya. Nakikinig sa akin? Emily siya? Iisipin niya, ayaw ko ng obligasyon. Ayaw ko nito. Baka ayaw ko, kasi pagka nagpatuloy ko dyan, hindi na ako pwedeng maglasing. Hindi na ako pwedeng maghuwete. Hindi na ako pwedeng magganito. Maliwanag ba? Mas inibig ang baboy kaysa sa ating ibig Panginoon. Okay? Now, listen Christian, God wants more than just a few hours a week. Akala niyo ba, tama mag-church tayo, pero akala niyo ba, pag nakapag-church tayo, yun na lang ang gusto niya sa akin? Hindi gano'n. Hindi gano'n. Hindi ng panahon, oras ang hinihingi niya, kundi ikaw mismo ang kailangan niya. Nalaman ba? Ikaw mismo ang kanyang kailangan. Yung lahat-lahat sa buhay natin. Ibig niya, tayo mga magulang, ituro natin sa ating mga anak that no other things in life, okay, that are more important than God. Ibig niya, ituro natin sa ating mga anak, higit na importante ang Diyos kaysa kanyang pangalan. Ibig niya. Sapagat pag hindi ito na ituro ng magulang, huwag kayong ma-surprise mga magulang kung isang araw mula ngayon, no, tatalikurin nila ang Panginoon pag hindi nila natutunan, walang higit na importante mag-ibang kay Kristo. Amen? Yung mga taga-gaya doon, maniwala na makita, higit na mahalaga sa nila ang bago kaysa Jesus. Maniwala ba nakikita ang nagawa ni Christ. Walang makakagawa nun. Sabi ba? Pero kita mo, pinaalis pa rin. Maliwanag ba? Anong kaya? Bakit pinaalis na rin? Sapagat nanonood ang mga bago. Now, verse number 19. Verse number 19. Yes, please. Kaya, Jesus saved and changed the man. Number 19. Okay. So yung mga taga-gathering, they began to pray him, Lord, says Christ, tumalis ka rito. But was verse number 19. Pakibasa po. Pakibasa. Yeah. Okay. Now, bakit? Anong dahilan? Sapagkat sa verse 18, yung lalaki na nasalitan ng libo-libong demonyo na pinagaling at binago ng Panginoon, verse 18, ay nakiusap na ipagsama na siya. Nakati po sa verse 17, ng verse 18, he that had been possessed with the devil, prayed him that he might be with him. Lord, isama mo na ako. Naman, nakita ba yan? Gusto niya sumama na kay Kristo. Gusto niyang kapiling na lagi ang Panginoon. Gusto niyang paglingkuran si Christ. Diba? Sa kapiling ibahin ng dagat. Liwanag ba? Bakit niya gusto? Sapagkat si Kristo ang nagligtas sa Kanya at bumago sa Kanya at nagpalaya sa Kanya mula sa pagkalibin sa ng mga diablo. Now, nakikiusap siya, Lord, isama mo ako pag-dirin ko lang kita. But notice number 19, ano nga sa natin? Pero hindi idinulong sa Kanya, kundi sa Kanya sinabi, umuwi ka sa iyong bahay. At sa iyong mga kaibigan, pakalakas, at sabihin ko sa kanila kung gaano kadakilang bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon, kung paano ikaw Kanyang kinahabagan. Okay? Yes, Christian, the man who just been saved want to be with the Lord. Hindi makikita mo sa kanya. Ang tao
kapag tunay pong nakakilala ni Kristo, ibig niyang makapili ang Panginoon maya-maya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kaya Christian, when a person got saved, he will love the Lord, he will love His church, he will love His word, and His people. Ilang kalokohan nun. Kaya sabi ko nga talaga, kung talagang ikaw ligtas na, matanong kita, love mo ba si Christ? Ha? Nag-e-enjoy ka ba sa church? Kaya ba sa akin? Ha? Ito ba love mo? Kapag wala kang pag-ibig dito, wala kang interest dito, hindi ka saved. Hindi mo pa siya nakikilala. Na itong tao ito, bakit mo? He was commissioned by the Lord. Inutusan siya, huwag ka nang sumama. Go home to their friends and what? Tell them how great is the Lord had done for thee. Nakati po naman siya? Umuwi ka sa inyo at sabihin mo sa mga kaibigan at sa mga magulang kung gaano yung mga dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon, paano ka rin kanya kinabahagan. Pamatanong kita, nakita mo, ano sa mga? Ano yung kanyang inutos na ipagsabihin niya sa kanyang bahay at kaibigan? Ano yun? How great things. Kaya? How great things the Lord had done for thee. Kaya pag uwi niya, sinabi niya sa kanyang kasama sa bahay at magkaibigan, yung kanilang bagay. Verse number 20, and he departed and began to publish in the Decapolis how great things Jesus had done for him. You see that? Notice, sa iyo rin, tsaka sa akin, may mga dakilang bagay na ginawa ang Diyos sa atin mula ng ating sinatanggapin. Ano yung dakilang bagay? Una-una, binigyan ka ng everlasting life. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Ano pangalawa? Okay? Hindi ka na hahatulan. Sabagat si Kristo ang nahatulan para sa iyo. Si Kristo ang namatay na para sa iyo. Tinanggal ang hatol sa iyo. Number 3, bagamat nasa lupa ka pa, pero ngayon ka nagkatiyakan ng langit. 1 Peter 1:4, sa isang manang hindi nasisira, hindi lumilipas, reserved in heaven for you. Maliwanag ba yun? Number 4 is what? Binago ka ni Jesus. Amen? Dakilang bagay yun. Okay. Kaya nga, listen Christian, nung sabihin ng Lord, go home to thy friends and tell them. Ganun din sa ating pare-pareho. We are commanded to do what the Lord told this man to do. Amen? Amen, Christian? Pareho din mo sa atin. Kaya nga ngayong umaga, kung talagang ligtas ka, ano ko kanina, ano na ang nagbago sa iyo? At pangalawa, kung talagang ligtas ka na, meron ka bang desire, meron ka bang burden na mag-witness at ibahagi din si Christ sa ibang tao, especially sa mga kasama mo sa bahay at iyong mga kaibigan. Amen? Minsan iisip mo, nakakahiyak, kilala nila ako. Hindi nakakahiyak kung talagang may nangyari sa buhay mo, hindi nakakahiyak. Maganda nga, di ba? Kilala kayo dating lumulo. Hindi ka na lumulo. Maliwanag ba? Dapat kilala ka nilang aadik-adik. Tapos hindi ka ba yung hindi na? Meron ka siya. Tama ba? May testimony ka. Oo, ganun na ako dapat. Binalo ako ng Panginoon. Hindi ba? Kaya sabi ng wala ka ng Lord, go home to their friends and tell them kung paano kinahabagan ka ng Diyos. Diba? Tell them kung paano kinaawa ka ng Panginoon. Yes, Christian, inutusan siya, inutusan din tayo. Okay? Okay? To do what the Lord
told this man to do. Kaya ngayong umaga, ang aking tanong, what is your true spiritual condition today? What is your true spiritual condition today? Naaalaala mo ba nang matagpuan ka ng Panginoon? Naaalaala mo ba nung ikaw kanyang masumbungan, pinalaya at binago niya buhay mo? Amen? At naalala mo ba nung bigyan kayo ng burden para makapag-win din ng souls at makapaglingkod sa Kanya? Amen? And then, pero kung hindi ka po saved, wala ka pang katiyaman ng kanilang ngayon ang araw para ikaw po'y maligtas. Amen? Huwag mong hiyaan ma-influensya nga ng malimong. Hanggat may panahon pa, tiyakin mo si Kristo na tanggap mo talaga ang Savior. Amen? Amen? Magsulit ka sa sarili mo. Magsulit ka. Nakakahiya mo. Mas nakakahiya kapag hindi ka para papasok ng langit. Hindi ka nakakahiya, nakakatakot. Okay? Kaya nga, examine yourself whether you are in the faith. Sapagat naniniwala talaga kapag talagang naligtas ang tao, lalaya siya sa kasalanan. Lalaya siya sa masamang gawa. Sapagat si Kristo ang magpapalaya sa kanya. Si Kristo ang Savior niya. Kaya may mangyayari talaga. May magpabago. Ultimo yung pagdanasa, iba yun. Iba na yun. Iba yun. Talagang hahanapin mo ang Diyos ng Lord. Talagang magkakaroon mo ng gulong sa salita ng Diyos. Magkakaroon mo talaga ng burden na ibahagi siya sa iba. Tayo mo lang ito ngayon. Amen.